Yung mga katulad kong grabe yung mga pinagdadaanan, there's hope, huwag kayong mag-alala. Hi guys! So I'm here sa seawall dito sa lugar namin and it's February 1. I decided to have a 30-day plan about walking or jogging, basta about fitness or health. Ganyan. Because lately, sobrang exhausted ko. Sa mga naka-follow sa akin sa other social media accounts ko like Facebook or TikTok, alam nila kung ano yung recent na pinagdadaanan ko. And sa tingin ko kailangan ko to, yung 30-day plan ko about fitness. So talking about my struggles lately, you know guys, sa ibang videos ko sinasabi ko na for the past 7 years ng buhay ko, grabe, puro struggles. Parang doon naging present yung krus ng buhay ko, ganun. But thankful pa din naman kasi alam mo yun, ang dami ko natutunan doon, ang dami kong na-apply na virtues, ang dami kong yun nga, natutunan. And yung mga natutunan ko na yun is hindi na maiaalis sa akin yun. Kumbaga, kung meron mang something na or kung meron man may mga bagay na hindi mananakaw sa akin, yun yung mga natutunan ko for the past 7 years of my life. Hindi ako tumitingin sa inyo guys kasi nakatingin ako sa scenery. Ayun guys, i-share ko sa inyo itong pinagdadaanan ko, hindi dahil para maawa kayo sa akin or alam nyo yun, hindi para kaawaan ako, kung hindi para maging inspiration din sa inyo. Kasi I know hindi lang naman ako yung nakakaranas ng struggles sa life, diba? My son has been diagnosed with autism spectrum disorder or ASD, and level 2 siya. So hindi ko ina-expect na ganun yung level, although years na din naming napapansin na may mga signs nga yung anak ko ng autism. Pero alam mo yon, as a mother, nandun pa rin yung hope mo na baka ano lang yan baka part lang ng paglaki, part lang ng development, ganyan. Pero yun nga, professional na yung tumingin sa kanya. And alam nyo, sa lahat ng struggles ng life ko for the past 7 years, parang ito yung hindi ko kinakaya. Yung I just felt na I need to take a pause. Ganun. Kasi diba, sino bang parent ang gustong may makaranas ng ganun yung anak nila, diba? So, ewan ko kung naiingayan ba kayo sa background, pero sana naririnig nyo ako. Alam nyo ba guys, magto 2 years na akong solo parent, and yung pa lang na bagay na yun is napaka-exhausting na talaga. Then may Mikey pa, syempre, which is siya yung priority ko. Tapos after ng broken marriage, ito naman, binigyan ako ng challenge ni Lord about sa anak ko, which is parang yung broken marriage, hindi ko masasabing madali Parang kung pagkukumparahin mo yung broken marriage at saka yung sakit ng malalaman mong may ASD yung anak mo, parang
10 yung sakit ng broken marriage and 100% yung sakit ng diagnosis. Nung buntis pa lang ako kay Mikey, sobrang hopeful ako sa future niya kasi yung kaming parents niya, meron naman kaming kakayahan meron naman kaming means para i-support whatever he wants in the near future. Kung gusto niyang maging pilot, kung gusto niyang maging seafarer katulad ng tatay niya, kung gusto niyang maging business-minded katulad ng nanay niya, ganun. But all of a sudden, parang nag-iba, nag-twist yung buhay namin kasi yun nga, nasa spectrum siya. Although, about sa future, di ba sabi ni Lord, do not worry because siya yung bahala sa future natin. But, alam mo yun, hindi naman sa hindi ako nagtitiwala kay Lord, pero minsan naisip ko, paano pag nawala ko agad, di ba? Paano kapag naiwan na lang mag-isa yung anak ko? Sino yung gagabay sa kanya? Sino yung magtsatsaga sa kanya sa condition niya, di ba? Parang ano ba to? Isang beses lang ako nabuhay sa mundo, pero parang yung mga struggle na binibigay sa akin is parang sobrang grabe, ganyan. So ngayon, ang iniisip ko is kailangan kong i-work out yung sarili ko, yung mental health ko, kasi paano ko may help yung anak ko if exhausted ako, if hindi ako makapag-isip ng mabuti dahil in pain ako. I questioned God so many times. Kasi parang hindi natatapos yung struggle na binibigay niya sa akin. But doon na lang tayo tumingin sa bright side, diba? I know, at the end of the day, may kapalit lahat to na maganda. Siguro, yung iba, may isip na, bakit tinadaan mo pa sa video ang lahat, ganyan. Well, iba-iba naman tayo ng coping mechanism Kung sa inyo, yung pain nyo is na overcome ninyo silently, or yung hindi nyo binobroadcast. Ako naman, hindi ko iniisip na binobroadcast ko yung feelings ko na to, kasi somehow may pagka-introvert din talaga ako Akalain ng iba na madaldal ako, pero konti lang talaga friends ko. Sobrang liit lang ng circle of friends ko, and then hindi pa ako masyadong nag-open sa kanila. Kasi of course, may sarili-sarili namang buhay and may sarili-sariling struggle. Ayoko na dumagdag sa ibang tao. And ilang beses ko na rin namang inatrasan tong pagbablog, pero parang laging sinasabi sa akin ni Lord through signs and through my heart na ituloy ko tong pagbe-video ko. Andun yung thought na sana mapansin ng iba, but it's more of coping mechanism. Ito yung coping mechanism ko. Dito ko sa video lahat nasasabi, yung mga gusto kong sabihin, yung mga nararamdaman ko na hindi ko naman nasasabi sa ibang tao. So yun guys, hanggang dito na lang muna. Marami pa akong i-share sa inyo. So this is the day 1 of my Upland exhaustion free. Hindi ko alam kung ano itatawag ko dito. Hindi ko pa alam. Basta ito yung day 1. Today is February 1. Ito yung day 1 ng pagwo-walking and jogging ko. Day 1 na every morning ay magwo-walking ako to free my mind. So guys, kung umabot ka sa part ng video na to, sobrang salamat. Sobrang salamat. I hope meron kang kahit isa man lang na napulot, kung meron man. And sorry kung nasayang ko yung oras mo. I'll do better next time. Yung mga katulad kong grabe yung mga pinagdadaanan, there's hope. Huwag kayong mag-alala. Ako hindi ko pa nakikita yung hope na yun Hindi ko pa nakikita yung finish line. Hindi ko pa na-feel yung blessing. But I know in time, in God's perfect timing, lahat
lahat ng heart's desire ko or lahat ng desire ko na nakatanim sa puso ko is ibibigay niya. So yun guys, thank you so much for watching. I hope to see you in the next one. Bye!